Kagabi pa napansin ko na kausap mo si anak na lalaki ni TM. Parang yung anak ko. ang lalaki, parang humingi ba ng tulong yun? Bakit ano ba nangyari doon? Kausap ko siya kahapon. Anong tulong? Bakit? Tinatanong niya kasi kung ano, baka daw pwedeng makahingi ng tulong, sabi niya sa akin. Yung anak niya lalaki na mabait naman sa akin, yung dating nagnegosyo. Galing pa po mga amigo sa Equatorial Guinea. Ayan po. Talaga naman pong napakasaya na makita natin itong dala-dala natin at pinaghirapan nating dalhin sa airport. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ko. Nandito po tayo sa Casaguiñana Private Resort at kung saan ay walang pasok ngayon. Kaya po request ng mga bata, mga pamangkin ni Lenden na mag-swimming sila dito. Ayan po. So, ayan si Lola Eden. Lola Eden, hindi mo swimming? Bakit? Ayaw mo? Dahil naka-lipstick ka na? Nag-lipstick ka lang? Hindi ka ayaw swimming? Ano ba iniisip? Ano ba iniisip mo? Kung kailan darating yung pension mo? Kung kailan darating pension mo? Anong di mo alam? Di mo nakukuha yung pension mo? Pero alam mo kung kailan? Binibigyan naman sa'yo yung pension mo. Sure? Bakwento. Kaya araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo. At ayan, may pag-swimming po. At sila Amari. Swimming po tayo. At habang Kylie hindi ka kumain kanin. Ay si Chuchen. Chuchen ayun ba? Subog ka. Si Amari. Ayaw ni Amari. Ayaw mo kasi nakabitaw. Ayaw mo nakabitaw. Bitawan mo. O ayan o. Tiga. Tama mo. O ayan o. Ayaba. O ayan. Isa parang duwarog o. Dali o. Ayan po mga amigo ang ating swimming pool. Pinalagyan natin. So, patuloy po ang kanilang pagsuswimming. Habang kumakain ng lumpia. Sige, kain lang. So, for today's video mga amigo, pupuntahan po natin yung ating pinapagawang greenhouse. At ito na pala, ito na yung ating upuan na napakahaba. So, sa gusto pong bumili nito, binibenta ko po. Pag-mine na lang po kayo mga amigo. PM nyo po ako sa Pinay Equatorial Guinea. Ayan po. Ilalagay dapat natin sa bahay natin to. Pero pag may gustong bumili, ibibenta po namin. Kasi po meron po kaming nakitang ibang lamesa. Message po ako sa mga may mansion po. Diyan mga amigo. Ganyan nyo po. Sa mga magagandang bahay at gusto nyo po ng ganitong lamesa, PM nyo po ako. Yes po, ito ay made of acacia. At yung acacia po na ito ay walang putol, mga amigo. Tignan nyo po, ganyan kaganda. So, i-PM nyo lang po ako mga kababayan ko. Okay po ba? So, after nito, itatap coat yan ni Kuya. And then, ipapapasok ko na ito sa may looban. Ayan po. So, nandito po tayo para po bisitahin ang ating habang tayo nagkakape, bisitahin po natin yung ating mga mangga. Ang pait. Ayan. Hilenlen yan. At tingnan po natin kung ano po yung ginagawa nila dito mga amigo. So, ang sarap pagka ganitong umaga, kakapi-kapi ka lang. Ang pait. Tapos, ay, nako, ito na po mga amigo. Papakita ko sa inyo yung nagawa kahapon. So, excited ako ipakita sa inyo yung nagawa dito sa ating resort. Sa may ating dream house. At talaga na mga matindi po ang mga in-order nating mga hollow blocks ngayon. At syempre, bukod sa hollow blocks, ay ayan. Kahapon, sabi ko kaya ba nilang tapusin yon? Ayan si tatay. Natapos ba kahapon? Nako, sinasabi ko sa inyo. Double pay. Hindi. Natapos nyo pala
Ayan ba mga amigo? Natapos po nila. At ano pa si Ninang? Ninang? Maglilinis tayo. Ba hindi pa tayo maglilinis. Magmamap tayo. Maglilinis tayong dalawa. Ano gagawin natin dito? Wala tayong gagawin din. Ano ba ginagawa nila? Oo nga eh. Ang gabuko sila, di ba? Nayari niyo ba? Hindi niyo nayari. Hindi. Di ba sabi ko ipantay niyo sa may, bakod sa may... Inapuran nila kahapon eh. Kaya ba yan ni Kuya Ben yung sasakyan? Saan? Ay, ilalabas nyo ako. Kaya niyan. Ayan pa mga amigo. Niyari nila kahapon yung ating bakod. Inapura. At maraming trabaho dito. Matrabaho. Ilan sila nagpapahid? 1, 2, 3. Nag-apurahan na po siya. And then, ito na po. Nagbabakal. Babakal po sila dito. Gumagawa na pala sila ng pamporma. Sabay-sabay po ba? Hindi. Pero hindi sabay-sabay. Hindi kaya, no? Magastos sa ganito, no? Magastos sa forma, ano? Unti-unti. Unti-unti daw po, sabing ganon. Tapos nag-ano sila ng forma, eh. Bumili sila ng pamporma, mga amigo. Napakataas naman ng bakod na rin. Kasi paano pa siya? Lalagyan pa po kasi mga amigo na ano yan, ng tambak. Kaya medyo bababa rin po. So gusto ko nang hanggang dulo yan. Paikot siya. Para at least pabor naman po sa kabilang bahay. Sa may kabilang bukid. Kasi mayroon ng bakod yun sa kanila. Actually dapat may right of way sa kabila. Sabi namin maghahati kami sa right of way. Ayun nila, hindi sila pumayag. So dapat kukuha dito ng tigkakalahati. Kalahati dito, kalahati sa kabila para may right of way yun sa kabilang sa may kamag-anak ko. Kaso ayaw nila. So sabi ng nanay ko, kung ayaw magbigay ng right of way, tayo na lang yung kami na lang mag-a-adjust. So total yung lupa naman ito ay sa amin. Kaya po ang sabi ng nanay ko, dito na lang kumuha ng right of way. Kaya yung lupa niyan dapat mula dito, mula dyan hanggang sa may kabila, hanggang doon po. Oo, dapat maluwang siya mga amigo. Kung hindi kami maglalagay ng right of way, kaso nga lang may mga kapatid kasi ako na nagtayo rin ng bahay doon. So kailangan ng right of way. Pero kung wala, kung ayan. Ayan po, dito sa part na yan mga amigo, busy ang lahat kapag mga kalahati nga lang pa ilalagay. May natitira. Biga talaga dapat muna. So bawat poste pala, poste rito, poste rito, poste. Kada poste mayroong biga na ilalagay. Tapos ito sa gitna meron din. Kumbaga dugtong-dugtong siya. Ayan po rin. Pansinin nyo. Ito yung poste, poste, poste. Isang hilerang biga. Tapos may poste sa kabila, paikot siya. Paano? Ayan pa hilera. Ganun po. So, yung challenge ko sa kanila kahapon, yariin to eh. Niyari naman nila. Pero kailangan pa ng maraming hollow blocks ko. Sininong po nagbabantay rito? Sa project na to, sininong po ang nakabantay, sininong ang sininong ang pinagtatanungan ng lahat. At syempre, hayahay lang pagka lang may kailangan siyang sagutin. So, ang sahod sa 1 linggo pa ha, baba. Baka di ka na pumasok mamaya pag
Ngayon wala pasok. Pag walang sahod. Ha? Pinturahan daw niya yung nicho, mababa yung 500. Kalburo na lang ako, marami sa May mga pintura tayo dyan ha. Yung mga pinagtirahan, gray. Oh, naka ano ka pa. Oo, maganda pa yung kulay ng nicho nyo. Ayan po. Mga naglalagay na rin. Tapos ninong saan natin didiretso yan? Yung bakod. Dito na. Paikot. Oo, tapos dito kay kabila. Pag ganun tayo, pag ganun. Tama. So after nito, yun. Oo, unahin muna sa harapan. Ano muna? Harapan? Tulin natin, Ito muna tayo, para hindi Oo. Uyunin na natin yun. Yung sa harapan kasi meron pang hindi na papadiran. So, ayun po mga amigo. Si Ninang po ay iikot-ikot po rito. At siyang mga si Ninang nagmamando. Anong ginagawa mo ron? Ayaw mo bang pag-aralan niya, Ninang? Diyan ganyan, no? Maggaganyan ka ng simento. Double pay ka lagi. Para double pay ka lagi. Ano na nagagawin ko? Stirrup. Double pay lagi. Oh. Tapos asan na sila aawe? Lalagyan ng tiles natin. Yan sa may Oo. Ayan po mga amigo at yun po yung natapos po sa araw na ito. Natutuwa po ako dahil marami pong nagawa mula kahapon at last day nila bukas sa susunod na araw uli. So papahinga sila at ayan. Kuya, pagod ka? Nakakapagod, syempre lakad ka ng lakad. Ayun, sabi ko nga sa'yo, ako nga sobrang sakit ng puwet ko, sinahulog ako kagabi Kaya nga. Yung may tanong lang ako sa'yo, yung ano ba yun, yung kagabi pa napansin ko na kausap mo si anak na lalaki ni TM. Parang yung lalaki, parang humingi ba ng tulong yun? Bakit ano ba nangyari doon? Kausap ko siya kahapon. Anong tulog, bakit? Tinatanong niya kasi kung baka daw pwedeng makahingi ng tulong, sabi niya sa akin. Yung anak niya lalaki na mabait naman sa akin, yung dating nagnegosyo. Yun, ngayon, nangingi siya ng tulong sa akin. Sabi niya sa akin, Kuya Raul, pasensya na pero talaga wala akong trabaho ngayon. Wala akong kahit ano, sabi niya sa akin. So, nagmamakaawa siya na tulungan ko siya. Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko naman alam, ayoko naman bigyang anak ng pera basta-basta. Sabi ko sa kanya, wala kang trabaho ngayon, so ganito na lang gawin natin. So sabi ko kay Elvis, I will help you kung tulungan mo yung nanay mo sa pagbablog. Sabi ko gano'n sa kanya, para at least hindi mo kailangan mag-vlog araw-araw. Sabi ko, tulungan mo na lang yung nanay mo para at least yun ang pwede ko maitulong ako sa iyo kasi para para paghirapan din naman nila. Yun, mag-vlog na lang ako kayo diyan kung gusto niyo. Tapos pagkayari at the end naman, pasasahurin na lang kita. Sabi ko sa kanya ganoon. Sabi ko, yun na lang yung the best way para ako makatulong ako sa inyo. Sabi ko, intindihin mo rin ako na syempre ako dati bigay lang ako ng bigay sa inyo na walang ginagawa, kahit anong ginagawa, bigay lang ako. Pero ngayon this time, kung gusto mo talaga ng trabaho, sige ka ako, mag-vlog ka lang dyan, kahit anong gusto mong i-vlog, anong gusto mong gawin, okay lang sa akin, sabi ko sa kanya. Tapos, nag-agree naman siya sa akin. Nag-agree naman siya sa akin na magbablog daw siya. At basta sabi ko sa kanya, huwag kang mag-force na magpadala ng video everyday. Sabi niya, tanong niya sa akin, everyday ba ako mag-vlog? Hindi, sabi ko hindi. Sabi ko kahit na sa isang buwan, maka 10 o 12 ka lang, okay na yun. Sabi ko, di ba? Okay na yun kung 12 na videos month magagawa nila para at least ma-update lang tayo sa mga ginagawa natin na nila. At tutulungan ko kasi mga amigo, para kako hindi ka nakako kung maghanap ka ng trabaho, at least meron ka part-time or part-time mo na lang yung pagbablog. Tapos yung pagkatrabaho mo dyan, pwede ka uli magtrabaho kung meron kang trabaho makikita dyan. So ayun po mga amigo, yun yung suggestion ko na
para makatulong para sa kanya. Kasi mahirap naman po mga amigo na kagaya before, tulungan ko na naman, tapos pagkayari ending hingi lang ng hingi. At least ngayon mapagtatrabahuan niya, di ba? Mapagtatrabahuan niya kung ano yung gagawin niya sa pagbablog. Sabi ko enjoy lang niya kung gusto niya. Pero nag-accept naman siya, sabi niya. So yun mga amigo, sabi nga siya, sabi niya sa akin na akala niya pag nag-vlog ay araw-araw. Hindi, sabi ko hindi ganun. Hindi ka rin mahihirapan, sabi ko naman sa kanyang ganun. So kung kailangan mo ng content, turuan kita kung anong magandang content, yun. So I think yun ang better para sa kanila. At least paghihirapan pa rin naman, hindi yung ibibigay lang natin sa kanila. So ayun po mga amigo, salamat po sa panonood ng episode nito, at God bless po. Diyos te bendiga. Ciao.